Tinanggap ni Commission on Audit o COA Chairperson Grace Pulido Tan ang kanyang nominasyon bilang isa sa mga posibleng pumalit sa paretiro ng si Supreme Court Associate Justice Roberto Abad. Pero si Senador Jinggoy Estrada na nadawit sa pork barrel scam matapos ang special audit ng COA, tila nagtaas ng kilay sa nominasyon kay Tan. May report si Salima Refran. Ang nanguna noon sa special audit report na nagbigay daan sa investigasyon ng pork barrel scam, kabilang ngayon sa listahan ng posibleng pumalit sa pwestong babakantihin ni Supreme Court Associate Justice Roberto Abad na paretiro na sa May 22. Minsan na ring na-nominate para sa posisyong Chief Justice si Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan, pero tinanggihan niya ito. Muli siya ngayong ninominate ang presidente ng UP Women Lawyer Circle na si Attorney Fides Cordero Tan. Sa pagkakataong ito, handa na raw siyang tanggapin ang nominasyon. I've accepted the nomination and I accepted because I believe that I am qualified. I am up to the job of a Supreme Court Justice. I have been in the practice of law for most of my professional life. I was in private practice for more than 20 years. And then when I went to government, the kinds of work that I handled were very legal in nature. 2011 na maupong chairperson ng COA si Tan. Isa siya sa mga nanguna sa pagdiskubre ng di umano'y anomalya sa paggamit ng PDAF ng ilang mababatas, kabilang narito si Senador Jinggoy Estrada. Namisa silang magharap sa Senado, na-question ng husto ni Estrada ang integridad ni Tan. Kaya ang senador hindi raw makapaniwala sa nominasyon ng COA chairman. Wala na ba iba? I think she lacks experience. Tumanggi magkomento tungkol dito si Tan. Sa usapin naman, kung may bearing bang investigasyon ng pork barrel scam sa kanyang nominasyon. Nakatulong yung special report namin sa PDAF kasi as I was saying, tungkol sa batas yun eh. So it is a review of laws, kung magiging mahistrado tayo, kung ipagkakaloob ng Diyos, makakatulong yung perspective at saka yung experience na yun. Bukod kay Tan, kasama rin sa listahan ng mga nominado ang 8 mahistrado ng Court of Appeals, 2 mahistrado ng Sandigan Bayan, si De La Salle College of Law Dean Jose Manuel Jokno, isang Quezon City RTC Judge, si COA Commissioner Rowena Guanzon at si Solicitor General Francis Hardelesa. Ang Malacanang naniniwala raw na parehong kwalipikado sila Tan at Hardelesa. Pero hands off daw muna sila sa pagpili ng Judicial and Bar Council hanggat wala pang final list para sa susunod na Associate Justice ng Korte Suprema. But we have never made an endorsement of any because we, like I also responded, that we will defer to the Judicial and Bar Council for now. The President normally keeps a distance until such time that the final list is submitted to him. Salima Refran, GMA News.